Isang pasahero sa paliparan sa Florida ay naka-experience agad ng aberya bago pa makaalis sa biyahe. Tama? 3 linggo. Tama ba? Linggo. 2 patong na nasayang. Simula pa lang ang viral na video na ito. Ipapakita namin kung ano ang nangyari nang makialam ang pulisya. Hinampas ko ang mga monitor gamit ang aking telepono. Hinampas ko lahat ng monitor gamit ang aking telepono. Ibaba nyo ang mga telepono. Ibaba nyo ang mga telepono. Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako, si Elizabeth Miller. Ayon sa pulisya, sinipa ng biyahero ang gate agent at nagdulot ng daan-daang halaga ng danyos. Hindi rin siya agad pinalaya at mas matagal pa siyang nakakulong. Huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan. Oo, at sinaktan nila ang damdamin ko at sinira rin nila ang biyahe ko. Hindi naman krimen yon, do? Paano nauwi sa ganito? Balikan natin. Agosto 14, 2025, nasa Orlando, Florida tayo, sa Orlando International Airport. Papunta na ang mga opisyal ng Orlando PD sa Gate 100 at 25 bilang tugon sa umano'y pananakit. May malinaw akong video ng pagsipa, pagsuntok at pananakit niya. Ayos. Nandito rin siya sa video ko. Oh, sandali lang. Bale. Patratin ng kaunti. Ito siya mula pagbaba ng eroplano hanggang dulo. Oh, nakuha mo ang buong pangyayari? Nakuha ko lahat. Oo, tumatambay lang kami sa sahig. Gusto mo bang magsampa ng kaso? Tingnan nating mabuti ang cellphone video, pwede ba? Sa viral na video, makikita ang biyahero na nagwala sa Southwest Gate agent at monitor niya. 3 linggo. Hindi ko pinakasalan ang sarili kong kapatid. Ay, pananakit yan. 3 linggo sa katawan ko. Tama? 3 linggo. Tama? 3 linggo. Sobrang pagod na ako. Sobrang pagod na pagod. 2 beses. 2 beses. 3 ulit. Ha? Pagkatapos ng 45 minuto. Ha? Hello! Sasabihin ko sana. Mayro ba yan? Para kanino? Tawagan ng pulis! Mahina security nyo. Kaya nga tatawag ako ng pulis. Nakapila ka. Isa. Nakapila ka. Nakapila ka. Bagamat malabo ang mukha ng babae sa cellphone video online, kinilala siya ng Orlando PD bilang si Salome Velez Rodriguez, 45 taong gulang. Batay sa ulat, nakipagkita ako sa biktima na nagbigay ng nakasulat at pasalitang sinumpaang pahayag at sinabing sila ay muling sasakay ng eroplano. Sumigaw at nagmura si Velez. Pinakiusapan siyang umalis sa jet bridge, pero hinarangan niya ang pinto para di makapasok sa eroplano. Sa huli, nagbigay daan si Velez at himinga ng pagkakakilanlan para kanselahin ang kanyang flight. Nagalit si Velez at kinuha ang kanyang telepono at inihampas ito sa biktima. Natamaan ang biktima sa kanyang pulso. Sinuntok ni Velez ang monitor at keyboard ng computer hanggang masira. Sinipa ni Velez ang biktima sa kaliwang tuhod at sinuntok ang monitor. Anong nagpagalit kay Salami? Nasa eroplano siya at kinailangan bumaba dahil sa maintenance issue. Sinira ng manager namin ng 2 monitor. Siya ay nasa isang flight na may megaphone at kinailangan bumalik sa paliparan. Habang sumasakay siya sa pangalawang flight, nainis siya. Siyam na po, apat kami lahat, 10-12 kasama subject. Dalawang monitor sa gate, 125. Sorry. Ang nangyari ay nagkaroon ako ng breakdown dahil ito ay... Panatilihin mo lang ang distansya mo. Hindi mo kailangan lumapit. Sabihin mo lang sa amin kung anong nangyari. Ngayon, ipinaliwanag ni Slamit na ang kanyang frustration ay talagang nagmula sa pagsubok niyang makauwi dahil may kinakaharap siyang emergency sa pamilya. Nanay ko lang kasi, nanay ko. Ina, Madrid. Ilang taon ka na?
75 na siya. Ilang taon ka na? 46 na ako. Sige, pwede ka magsalita ng wala ang nanay mo. Anong nangyari? Pero Hinampas mo ba siya? ito ang nangyari. Nagkaroon ako ng breakdown dahil nakikipag-usap ako sa nanay ko sa hallway nang medyo malakas ang boses ko. Kaya lumapit sa akin ang isa sa mga lalaki at sinigawan ako na hindi kailangan marinig ng mga tao ang usapan ko na ako naman ay isang Griego. Sige, pero sa ngayon talagang frustrated ako. Umiinom ako ng gamot dahil mamamatay na ang kapatid ko. I-disconnect na siya. Kailangan kong nandoon dahil i-disconnect na siya bukas. Hindi ko problema yan. Hindi ko kasalanan yan. Ano pang nangyari? Ano bang nangyari? Nagalit ako at sinuntok ko lahat ng computer at lahat ng bagay dahil sinabi ko sa kanila, sige, pwede, pinalayas niyo ako sa flight. Sige, ayos lang yan. Pero ibalik niyo sa akin ang pera ko para makabili ako ng panibagong ticket sa ibang flight, tama ba? Dahil hindi ko kasalanan na pagkatapos ng 45 minuto, siya ka lang lumabas ang tulob sa ere. Bumalik sa MCO dahil isa sa mga gulong ay sira. Ano pang nangyari pagkatapos mong tamaan ng mga monitor? Tapos, anong sumunod na nangyari? Walang nangyari, tinawagan kita. Walang nangyari, nandito lang ako. Sige, may nabasag kang monitor. Ha? Oo, sa tingin ko, kasi tinamaan ko sila ng cellphone ko. Dito mismo. Contact. Sino ang kinamaan mo ng telepono? Tinamaan ko sila, ang mga monitor, gamit ang telepono ko, tinamaan ko sila, lahat ng monitor. Gamit ang telepono ko. At ibaba niya ang mga telepono. Ayon sa ulat ng kaso, may ilang cellphone videos mula sa ibang pasahero kung saan makikitang binubugbog ni Velez ang biktima at sinisira ang mga ari-arian. Kaya ang sumunod na nangyari ay pinalakpakan pa ng ibang mga pasahero. Ibaba ang mga cellphone, dadalhin natin ang babaeng ito. Ha? Huwag kang lumaban. Oh. Sige. Pagkita tayo muli. Sa mga susunod na video. Kaya, mas komportable to. Mas magiging komportable ka sa ganitong paraan. Sige? Tapos, ipihit mo ito ng ganito. Patuloy lang sa pag-ikot. Ayan, ayos na. Mas magiging komportable ito para sa'yo. Sige. 20. Siyam. Marahil sa edad na 21. Hindi ko pa nagawa. Kukunin natin ito. Kukunin natin. Gusto ng manager ko magsampa ng kaso. Gusto kong magsampa. Sige. Ayusin natin yan. Tumigil ka sa paggalaw. Gusto mo ba? Gusto kong magsampa ng kaso. Ako rin. Sige, tumigil ka sa paggalaw. Tumigil ka sa galaw. Manatili ka lang. Hindi ko magalaw. Masyadong malapit siya sa... Tumigil ka. Tumigil ka. Tumigil ka. Huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan. Oo, sinaktan nila ang puso ko at sinira ang biyahe ko. Hindi naman yon krimen. Hindi naman yon krimen, di ba? Hindi yon krimen. Ang manggulo sa buhay ng iba ay hindi krimen. Hindi yon krimen. May ID ka ba? Tumigil ka. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Pakawalan mo lang ako. Huwag kang gumalaw. Kailangan natin tumigil sa paggalaw. Sige, kailangan mong tumigil. May gamot ako. Tara na. Yes ko. Ang bigat nito. Meron ba tayo? Kahayad? Sa Falaban. Yung kotse ka, di ba? Nasasaktan mo siya. Mapupunta ka sa kabila. Anak. Sige. Hindi ako proud. Oo, hindi ka makakapunta. Hindi talaga ako proud. Oo, pero bakit mo ako pinipisil? Ang harap-harapan mo, sinasaktan mo ako. Pero sinasaktan mo ako. Sinasaktan mo ako, ang buhok ko? Hindi ako lumalaban? Oo, lumalaban ka. How? Ako ay lumalaban.
Pinatuwad mo ako. Kasi yari ka na. Nakatali ang mga braso mo at sinusubukan mo makawala sa mga posas na ito. Okay, ayusin ng abogado ko ang mga pasa. Oo nga pala, may elevator kami dito. Meron kaming lahat ng pasa. Lahat ng pasa. Bumaba ka na. Lahat ng pasa. Diyos ko. May elevator ba dito sa baba? Sige, halika na, halika na. Halika na. Isang birthday girl at hindi. Anong problema? Kaya ako maglakad. Hayaan mo akong maglakad na maayos. Habang ginagawa mo pa, pareho sapin. Hindi ako lumalaban. Hindi ako lumalaban, ganito lang ako. Kita mo na ang mga kamay ko. Nasasaktan ako? Oo. Sana tumigil ka na. Sana kunan mo ng liprato ang mga bala na ginagawa mo. Dahil sa ngayon, lalabanan ko ito. At wala naman akong ginagawang masama. Naghihintay lang. Si Celamide Velez Rodriguez ay kinasuhan ng pananakit, paninira at pagtutol sa opisyal ng walang karahasan. Ayon sa ulat ng mga pulis, si Celamide ay paulit-ulit umanong sinusubukang maglakad ng mas mabilis kaysa sa pulis at naramdaman ng opisyal na pilit siyang kumakalas sa hawak niya. Umabot sa puntong kailangan siyang sabihan ng maraming beses na huminto. Paano tayo makakaalis dito? Gusto ko naman natiling sarado ang pinto. Ang hakbang ay dito. Buksan mo ito. Tigilan mo ang paghila sa akin. Pwede bang tumigil ka? Tigilan mo! Hinahatak mo ako! Tara na! Hinahatak mo ako! Isa akong putangin ng talunan. Isa kang mapang-abuso. Mapang-abuso kayong lahat. Ikaw mapang-abuso. Tigil, tigil. Tigil! Naiintindihan mo? Tigilan mo na ang paghila sa akin. Tama ng paghila sa akin. Naiintindihan mo ba ako? Dahan-dahan lang maglakad. Kapag hinila mo ulit ako, ihihiga kita sa lupa. Oo, alam ko, hindi na yon tulad ng dati. Sumanda ka sa kotse. Sumanda ka sa kotse. Lumakad papunta sa kotse. Ihiwalay mo ang mga paa mo. Ayos lang. Hindi mahirap. Kapag sinimulan mo akong hilain-hilain, magkakaproblema tayo. Karen. Si Robert. Yan mismo. May alam ka ba tungkol sa kanya? Iyan ang isip natin. Si Armani ang may lahat ng kailangan. Naiintindihan ko na. Kukuha lang ako ng ilang pahayag. Pwede mo bang dalhin ang ilang pahayag sa kanya? Oo, sa tingin ko, oo. Kasi parang hinihila niya ako papunta doon. Parang Sabi ko, hindi mangyayari ngayon. Kanya ba yan? Oo, sige, may isa pa sa bag ko.
Hindi ko alam na nariyan yan. Ang pag-ugoy at tama sa isip ay parang tela. Tinaman na yung lalaki, may malinaw na video nyon. Pag akyat mo, kulin mo yung video na yon. Hindi. Yung cellphone. May mga pasahero na umakyat, kinuha nila, at makikita mo na, bam, sinisipa sila. Ah, talaga? Oh, sinisipa niya, kaya may kaso siyang pisikal na pananakip at pananira ng ari-arian. Sa ngayon, nasa mga 1,200 ang halaga ng pinsala. Hindi ko rin ito ipapakuha sa'yo, maliban kung gusto ni Armani. Yan lang naisip ko. Kung gusto rin ito ni Mari, para sa training, o kumuha pa ng iba. Oh, kama. Buena dos. Tres. Isa, dalawa, tatlo. Heto ang ilang polyetokol sa mga karapatan ng mga biktima. Kung sa ali na, talagang kailangan ng kailangan. Ayan na, 3, 4. Ayon sa ulat ng kaso, ang pinsala ay tinatayang $1,000. Ayon sa pulisya, nais ng biktima magsampa ng reklamo sa ngalan ng Southwest Airlines. Yung upload ko ang video sa susunod. Nakuha na nila ang video niya. Sige, ayos. Kukuha ako at maglalagay ng dose. Si? Oo, ayos lang. Nakuha ko ang ID niya at iba pa. Mabebenta na ako ng mga libro. Oh, magkatrabaho ako. Mga gamit pa niyan. Oo, bahagi ng mga gamit niya. Oo. Naghihintay ako. Nasa gate pa rin siya. Nasa kotse siya. Di ko alam saan nag-park si Andy, kaya pupuntahan nila ako para madala ako mga gamit pababa. Sige. Nakapark siya sa airside. Pero madali kang maligaw dito. Oo, sige. Naghintay ako sa kanya kasi narinig ko na miss niyo siya at kasama niyo na siya. Kaya siguro nadaanan lang nila ako sa kabilang tram. Sige. Yes. Sa tingin ko, pumunta siya doon at bumalik. Naghihintay lang ako kay Chase. Sabi niya, babalik siya dito. Level 2 terminal and carry someone for 5. Nandun siya sa ibaba. Alam ko, kumukuha siya ng pahayag mula sa mga manager. Naniniwala ako may video sila rito kaya pinapasuot niya ng sombrero ang mga tao. Meron. Oh, dapat may kamera sila. Baka kinuha nila ang cellphone. Kumuha sila ng mga video gamit ang cellphone. Oh. Sa tingin ko, napapadala siya sa kanila ng community request. Kailangan ko kayo dito. Akala ko talagang kamumuhian tayo ng babaeng yon. Naku. Sus. Yan ang oko. Gusto niyang sakta ng lahat. Iyon na yun. Diyos ko. Nasa 2 computer siya. Hindi ka paniwala? Kaya may kasong criminal mischief doon. Oh, kapag nalaman natin kung magkano magagastos sa pag-aayos ng mga computer, isa na naman yung dagdag na kasong isasampa laban sa kanya. Idadagdag natin yon. Alam kong mahal ang mga computer, kaya isa na namang felony. Oh, sobrang. Thank you. Ayos. Oo, alam na namin yan.
namin yan, sir. Hindi ko alam yan. Oo, alam na namin yan, oo. Kailangan ko ng magsulat ng pahayag. Isa sa kanila. Isa sa kanila ay mahirap at isa sa kanila ay paparating. Alam mo ba, kung hihilingin nila kay Goa na mag-issue ng mga trespass notice? Hindi pa. May arian ako sa Timog Africa, Lima. Alim, Isa, Miami. Papatayin natin siya. Kailangan pa rin pumunta si Goa dahil may computer silang pag-aari. Hindi nasasakay si Salami Velez Rodriguez pabalik ng Chicago. Sa halip, dinala siya sa Orange County Jail at pinagbawal ang pumasok muli sa Orlando International Airport. Hindi rin siya pinalayang umalis. Kinabukasan, gaya ng sa ibang kaso. Ayon sa online court records, nanatili siya sa Orange County Jail ng mahigit 1 buwan at pinalaya sa sarili niyang recognizance noong Setyembre 30, 2025 matapos umanong magpiyansa ng $5,000. Ayon sa ulat, nakauwi siya mula Florida pabalik ng Illinois. Ipinapakita ng online court records na ang kaso ni Salamit Velez Rodriguez ay itinukoy sa isang pre-trial intervention program at ang kaso ay isinantabi muna, ibig sabihin ay nakahold ito habang hinihintay ang resulta ng kanyang pagtatapos sa programa. Kung matagumpay niyang makumpleto ito, posible mabasura ang mga kaso laban sa kanya. Salamat sa pagsama sa episode na ito ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Miller at matikita tayo ulit sa Lunes para sa isa pang kaso.